Buhay ko ay nagbago sa isang gabi, hindi ko alam kung babalik pa ba ako sa dati. Kumusta? Ako si Lara, 25 taong gulang. Lumaki ako sa maliit na bayan ng San Rafael, isang tahimik na lugar sa timog ng Luzon. Kadalasan, ang mga araw ko'y kulay abo at paulit-ulit lang ang nangyayari. Kahit kape, na dati nagpapagising sa akin tuwing umaga, ay tila nawalan na ng lasa pagkatapos ng mahabang linggo ng trabaho. Pero isang gabi, nag-iba ang lahat. Pakiramdam ko, muling tumibok ang buhay sa ilalim ng aking balat. Gabi iyon nang pauwi ako mula sa part-time na trabaho ko sa isang tindahan ng gulong sa bayan. Sumakay ako sa aking lumang motorsiklo na itim, may pulang guhit, ang aking tunay na pride. Kahit matanda na ang motorsiklo, parang buhay itong tumutugon sa bawat galaw ko. Pagdating ko sa plaza sa gitna ng bayan, nagparada ako malapit sa isang upuang gawa sa kahoy sa ilalim ng punong mangga, kung saan tuwing gabi nagtitipon ang mga kabataan, mga lolo't lola, at mga taong walang madadalhan. Tinanggal ko ang aking madilim na asul na helmet na may graffiti, at hinayaan kong malagkit sa hangin ang aking buhok. Ang suot ko ay isang itim na jacket na gawa sa peke na balat, masikip na maong, at sapatos na may pulang talampakan. Mukha akong rebelde, pero sa puso ko, nananatili pa rin akong malambing na babae. Napansin ko ang mga tingin ng matatandang lalaki na tila humahanga. Biglang lumabas siya mula sa isang maliit na cart ng sorbetes, si Renzo, dati naming kaklase, medyo may kulubot na mukha, may kaunting balbas, at may titig na palaging nagpapakaba sa akin. Suot niya ang bukas na denim jacket, may nakikitang striped na t-shirt sa ilalim, at medyo punit na pantalon na pangkalye. Mabagal ang kanyang lakad, may kumpiyansang hindi hinihimok kundi natural na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Hoy, biker girl, ngumiti siya ng may halong biro. Sakay ka ba sa matandang kaibigan mo? Ngumiti ako at yumuko papalapit. Kung di ka takot sa bilis at sa helmet ko, pumihit ako, hinihila ang ekstrang helmet mula sa likod ng motorsiklo. Tinangkang isuot ni Renzo ang helmet, pero ang kanyang makapal na kulot na buhok ay naipit sa pagitan ng loob ng helmet at plastic. Napahingal siya at napasakit ang baba. Napatawa ako ng todo, halos mahulog pa ako sa likod ng motorsiklo. Parang patibong ito kaysa helmet, reklamo niya. Kitang-kita ang kanyang mga mata sa ilalim ng helmet, at ang mukha niya ay parang pusa na nainis. Sobra kang malikot para sa mundo ko, biro ko habang pinupunasan ang luha ng tawa. Tinulungan ko siyang ayusin ang buhok, dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga pisngi at noo. Nagtagpo ang aming mga mata at parang tumigil ang mundo. Ang tensyon na dumaloy ay hindi bastos o malandi, kundi parang kuryente na dumadaan sa malamig na hangin. Pinagtatawanan mo ba talaga ako? Bulong niya na may ngiti, ngunit ang tingin ay punong-puno ng init. Hindi niya na maisuot ang helmet, kaya sumuko ako. Tinanggal ko ang aking pink na helmet na may kinang. Napakamot siya sa ulo. Serious ka ba? Parang pang-girl na glamoroso to, talisman ko na siya ngayon, sagot ko. At daladala ko sa'yo para swerte. Isinuot niya ang helmet, at sa kabila ng matapang niyang itsura, ay naging cute siya sa suot na pink. Ngayon, ikaw na ang official subordinate ko. Hawakan mo ako ng mahigpit, baka itapon kita, biro ko habang umupo sa harap ng motorsiklo. Ramdam ko ang mga kamay niya na di tiyak na humawak sa aking baywang. Umalis kami sa plaza patungo sa lansangan at pinabilis ko ang takbo para maramdaman niya ang bilis. Pumutok ang hangin sa aming buhok at si Renzo ay sumapit ng mas mahigpit. Ang init sa pagitan namin ay lumakas, hindi dahil sa lamig. Parang isinilang ka nakasama ang motor na ito, sigaw niya sa ingay ng hangin, may paghanga. At ikaw naman, para magningning sa pink, sagot ko, at natawa siya. Dumaan kami sa isang lumang daanan ng gubat papunta sa isang malapit na lawa na may semi-abandonadong baybayin. Kumislap ang tubig sa likod ng mga dahon, at ang hangin ay may amoy ng mint at dagta. Huminto ako sa isang upuan sa tabi ng lawa, tinanggal ang helmet at inalog ang buhok. Nahirapan si Renzo tanggalin ang pink na helmet, at ang buhok niya ay parang lion's mane. Napatawa ako. Parang rockstar kapag katapos ng tour, biro ko. Lumapit siya ng malapit, at nagtagpo ang aming mga kamay nang hindi ko ito inalis. Tumibok ang puso ko ng mas mabilis. Alam mo, Lara, sabi niya, naiisip ko pa rin baka may dahilan kung bakit hindi kita inimbitahan sa graduation. Baka nga, sagot ko at pinisil ang kanyang mga labi. Huwag ka nang magsalita.
Maging dito ka lang ngayon. Doon sa tabi ng lawa, para bang may nabuo kaming higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit kinabukasan, nawala si Renzo. Wala siyang tawag, text, o kahit isang like sa social media. Parang naglaho siya sa hangin, iniwan akong may pait ng paghihintay at hindi pagkakaalam. Sinubukan kong intindihin pero walang sagot. Siguro, ang nangyari ay isang magandang sandali lang na hindi dapat maulit. Lumipas ang ilang araw. Tinulungan ko ang tiyuhin ko sa garahe, nagbuhat ng mga gamit at sinubukang makalimot. Ngunit nang halos mawalan na ako ng pag-asa sa kanyang pagbabalik, may text na dumating sa aking telepono. Libre ka ba ngayong gabi? May naisip akong pakulo. Punto. Hindi ko ipinakita ang pagkasabik, sumagot isang oras pagkatapos, basta't hindi ito pagdukot. Sumagot siya, adventure. At iyon ang nagsimula ng isang gabi na nagbago ng lahat. Gabi na nang makarating ako sa munting baryo ng San Miguel, isang lugar na parang hinalinhan ng panahon sa gitna ng lalawigan ng Batangas. Ang araw ay unti-unting lumulubog, at ang langit ay nagkulay ginto at kahel, habang ang mga lumang bahay na yari sa kahoy ay tila mga karakter sa pelikulang luma. Ang veranda ng bahay na pupuntahan ko ay may kalawangin na bakal na upuan, at may mga baging na ubas na kumakapit sa mga bintana, nagbibigay ng kakaibang ganda sa lugar. Pumirma ang hangin ng malamig na simoy, at nilalambing nito ang aking buhok na nakaayos sa isang maluwag na bun. Suot ko ang olive green na maikling palda at mga medyas na hanggang gitna ng hita, kasabay ng malalaking leather boots na may platform. Ang light sweater ko ay may bukas na balikat, at may maikling jacket akong suot na may kaunting leather. Ang kulay ng helmet ko ay tumugma sa talampakan ng aking sapatos, isang malambot na asul na may bahid ng pilak. Lahat ay nakaayos ng maingat, gusto kong maging perpekto sa gabi na ito. Paglabas ko sa kotse ni Renzo, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng bahay, nakasuot ng puting t-shirt at simpleng jogging pants, hawak ang 2 tasa ng mainit na tsokolate, at ang pink na helmet ko ay nakalawit sa kanyang kamay. Napangiti siya nang makita ako. Talagang iniingatan mo pa rin yan, ha, biro niya. Sabi ko nga, ito ang aking good luck charm, sagot ko ng may ngiti. Pinangunahan niya ako sa likod ng bahay, kung saan nakatayo ang isang lumang motorsiklo ng kanyang lolo. Buong kinang ito sa chrome, parang bagong-bago, na parang isang bihirang alahas na maingat na inalagaan. Ito ang sasakyang gagamitin natin ngayong gabi, sabi niya habang pinagmamasdan ko ang bawat detalye ng makina. Ikaw ang magpapalipad, ako ang sasakyan, biro ko. Ako ang pasahero, sagot niya ng may kumpiyansa. Umakyat kami sa motorsiklo at nag-umpisang tumakbo ang makina. Ang hangin ay sumalubong sa amin ng malakas, at ang mga bintana ng baryo ay naglaho sa likuran namin habang dumadaan kami sa mga liblib na daan. Ang liwanag mula sa mga bituin ay unti-unting sumilip sa madilim na kalangitan, at niyayakap kami ng katahimikan ng gabi na may halong pag-asa at misteryo. Habang naglalakbay, hindi niya inalis ang mga kamay niya sa aking baywang, at ako naman ay hinayaan ang mga daliri niya na dumulas sa ilalim ng gilid ng aking palda ng dahan-dahan, para hindi lumampas sa hangganan ang pagiging magkaibigan na tila kami ay naglalaro sa apoy. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, at ang bawat hinga ay parang maihalong takot at pagnanasa. Dumaan kami sa isang lumang paradahan sa gubat, isang dating campsite ng mga kabataan, ngayon ay puno na ng mga damo at mga patay na sanga. Naglatag kami ng kumot na dala niya mula sa bahay, at umupo ng magkatabi, likod sa likod. Tinanggal ko ang helmet, at inalalayan ang buhok ko, habang siya ay nakatitig sa akin ng matagal, bumubulong ng mga salita, na para bang lihim na tanging kami lang ang nakakaintindi. Tingnan mo ang sarili mo, mahina niyang sambit, ang maikling palda, ang mga boots na iyan, ang buhok na medyo gulo-gulo, parang galing ka sa aking panaginip. Napangiti ako, at hindi ko maiwasang maramdaman ang ginaw sa balikat. Agad niyang ibinuka ang jacket niya at iniambag sa aking mga balikat, na maihalong amoy ng tabako, kahoy, at isang bagay na napaka-personal. Parang sinadya mong ganyan ang suot mo para guluhin ako, bulong ko. At parang sinadya ka namang dumating para mangyari to, tugon niya habang papalapit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ko, at ang mga labi niya ay lumapit, humawak sa akin ng halos halikan, ngunit hindi tuluyang naging halik, parang sinusubukan niyang tuklasin kung hanggang saan ang hangganan. Hinawakan ko ang kanyang pulso, pinigilan siya. Kung hahalikan mo ako ngayon, magbabago ang lahat. Pero kung hindi, pagsisisihan ko.
Yumuko siya ng bahagya, huminga ng amoy ko, pero tumigil. Mas mabuti pang gawin ko to kapag sigurado kang hindi mo tatanggihan, sabi niya ng mahina. Isang oras kaming nagtagpo sa ilalim ng mga bituin, halos nagtatagpo ngunit hindi ganap na nag-isa. Ang bawat haplos at tingin ay puno ng paggalang, na naglalagay sa amin sa isang mapanganib, ngunit kaakit-akit na sayaw. Ang gabing iyon ay naging paunang laban sa isang laro ng damdamin at hangganan na magpapatuloy sa mga susunod na araw. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na hindi na ito basta pagkakaibigan pa lamang. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon sa gubat ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging realidad. Hindi agad namin tinawid ang hangganan ng pagkakaibigan, ngunit bawat pagkikita namin ay nagdadala ng kakaibang tensyon na mahirap ipaliwanag. Ako si Lara, 25 taong gulang, at sa simpleng buhay ko sa San Rafael. Unti-unti akong nahuhulog sa isang kwento na puno ng misteryo at emosyon. Mula nang makilala ko si Renzo muli, na parang isang lumang apoy na muling sumiklab, nagbago ang pananaw ko sa mundo, na kahit sa maliit na bayan, may mga lihim na hindi mo inaasahan. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi ng araw-araw naming ritual ang mga hindi planadong pagkikita. Minsan, siya ang sumundo sa akin pagkatapos ng trabaho sa gasolinahan sa bayan. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong, hawak ang aking mga paboritong kakanin na inihanda ko para sa kanya. Minsan naman, ako ang bumibisita sa kanya, dala ang mainit na tsaa at mga tinapay na aming pinagsaluhan habang tahimik na nag-uusap sa ilalim ng lilim ng mga puno. Sa kabila ng walang halik o anumang matapang na salita, ang hangin sa pagitan namin ay punong-puno ng pagnanasa at pag-asa. Parang may hindi nakikitang hilo na humahadlang sa amin na sumugod sa isa't isa. Ngunit sabay naming tinatanggap na ang bawat sandali ay may kahalagahan kahit gaano man ito kasakit o katamis. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa likod ng bahay niya, may dumating na text mula sa kanya, maghanda ka. May sorpresa ako para sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, pero ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Sinagot ko siya, ano ba ito, sakay ba tayo ng motorsiklo o may iba? Nasa daan tayo ng isang bagong pakikipagsapalaran, tugon niya. Magdala ka ng komportableng damit. Sumunod na gabi, pumili ako ng maluwag na cycling shorts na kulay navy blue, isang oversized na blouse na nakatali sa baywang, at mga suede sneakers na malambot sa paa. Iniayos ko ang buhok ko sa isang mataas na ponytail, at sa ilalim ng blouse ay maisuot akong manipis na lace top na bahagyang sumisilip sa bawat galaw, isang balanse sa pagiging mapang-akit, ngunit may disiplina. Hindi siya sumakay ng motorsiklo sa gabing iyon, ngunit dumating siya sa isang lumang kotse, kulay itim at may bahid ng kalumaan na tila galing pa sa dekada na nakalipas. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang sumasakay sa loob. Sa isang lugar na hindi mo pa natutuklasan, sagot niya ng may ngiti. Patungo kami sa Cesares, isang maliit na bayan sa tabi ng ilog, kung saan ginaganap ang isang open-air movie night sa lumang sinehan sa labas. May dala siyang kumot, ilang merienda, at ang pink na helmet ko na parang naging simbolo ng aming samahan. Habang naglalakad kami patungo sa parking lot na may tanawing malapit sa screen, ramdam ko ang mga kamay niya na muling humawak sa aking tuhod, dahan-dahan, hindi lumalampas sa hangganan. Ang mga mata niya ay puno ng lihim, at ang mga ngiti namin ay naglalaman ng mga kwento na hindi kailanman nababanggit. Nang magsimula ang pelikula, halos hindi ko na maaalala ang kwento. Ang isip ko ay nakatuon sa bawat paghinga niya, sa mga haplos na tila nag-iiwan ng marka sa aking balat sa pamamagitan ng tela ng damit. Sa isang sandali, bumulong siya, Lara, nararamdaman mo ba to? Tumingin ako sa kanya, ang aming mga mukha ay halos magkadikit sa dilim. Ano to? Tanong ko, habang hinahaplos niya ang aking balikat ng dahan-dahan. Ito ang tensyon sa pagitan natin, parang may pumipigil sa atin na gawin ang hindi maiiwasan, sagot niya. Hindi niya ako hinalikan, ngunit ang kanyang mga labi ay napalapit sa lig ko, nagbigay ng init na nagpapasingaw sa malamig na gabi. Ang bawat sandali ay puno ng pangako, mga pangakong hindi pa niya sinasabi, mga lihim na unti-unting isinusulat sa pagitan ng aming mga puso. Pagkatapos ng palabas, tahimik kaming umuwi sa kotse, hawak ang kamay ng isa't isa, ramdam ang init na pumapawi sa lamig ng gabi. Sa likod ng bawat ngiti at titig, alam kong may mga tanong na kailangang sagutin, mga tanong na maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa gabing iyon, pinili naming huwag munang isipin ang bukas, at magtungo sa ngayon, sa bawat tibok ng puso at bawat hininga ng hangin.
Sa likod ng mga ngiti at mga pagdikit ng kamay, naramdaman ko na ang buhay ko ay unti-unting nagbabago. Hindi ko pa alam kung saan patungo ito, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako babalik sa dati kong mundo. Sa bawat sandali, si Renzo ang dahilan kung bakit muling tumibok ang puso ko. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang simula ng isang kwento na unti-unting gumising sa akin mula sa panghihina ng pang-araw-araw na buhay. Ako si Lara, 25 taong gulang, isang simpleng babae mula sa San Rafael, at sa gabing iyon, nagbago ang lahat nang sumakay ako muli sa motorsiklo, kasama si Renzo sa tabi ko. Pagkatapos ng ilang linggo ng mga palihim at maingat na pagkikita, pumayag akong sumabay sa kanya sa isang biyahe na hindi ko malilimutan. Ang lumang motorsiklo ng kanyang lolo na kinis at kinintab sa chrome ay parang isang higanting ibon na handang lumipad sa ilalim ng buwan at mga bituin. Habang naglalakbay kami sa makipot na daanan ng gubat, ang malamig na hangin ay sumalubong sa akin at ang mga dahon ng mga punong pino ay sumasayaw sa ritmo ng hangin. Suot ko ang aking itim na leather jacket na mahigpit sa katawan na may kasamang maong na pantalon at pulang mga sapatos na may makapal na talampakan. Ang buhok ko ay maluwag na bumagsak sa aking mga balikat na nilalaro ng simoy ng hangin. Si Renzo ay nakasakay sa likod ko, ang kanyang mga kamay ay marahan ngunit matatag na humawak sa aking baywang. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang bawat hila ng motorsiklo ay parang tugtog ng isang awitin na alam namin parehong kilala. Pinabilis niya ang takbo ng motorsiklo at ang hangin ay naggangalit sa aming paligid, nagdadala ng amoy ng kahoy, lupa at malamig na gabi. Hawakan mo ako ng mahigpit, sabi niya ng maihalong halakhak. Hindi kita bibitawan. Umiti ako at hinawakan siya ng mas mahigpit, handang harapin ang bawat liko at bawat alon ng hangin. Pumunta kami sa isang dating baybayin ng lawa, isang lugar na halos nakakalimutan ng mga tao. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang paligid ay puno ng amoy ng mint at dagta. May isang luma at basag na bangko na gawa sa kahoy, at doon kami umupo, magkatabi. Tinanggal ko ang helmet ko, inalog ang buhok, at si Renzo naman ay nahirapang tanggalin ang pink na helmet ko, kaya't napatawa ako. Parang rockstar ka na galing sa konsyerto, biro ko sa kanya. Lumapit siya ng dahan-dahan at nagtagpo ang aming mga kamay nang hindi ko ito inalis. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis, puno ng pag-asa at kaba. Lara, mahina niyang bulong, naiisip ko pa rin, baka may dahilan kung bakit hindi kita inimbitahan noon sa graduation. Napangiti ako at nilapat ang daliri ko sa kanyang mga labi. Huwag mo nang sabihin. Maging dito ka lang ngayon. Tahimik kaming nag-upo sa tabi ng lawa, pinapakinggan ang tahimik na huni ng gabi, ang mga liwanag ng bituin sa itaas, at ang tibok ng puso namin na tila nagkakaisa. Hindi niya ako hinawakan ng lampas sa hangganan, ngunit ramdam ko ang bawat paghinga, bawat titig na puno ng pangako. Ngunit kinabukasan, nawala siya ng walang paalam. Wala siyang tawag, wala siyang text, parang naglaho sa hangin, iniwan akong may pait ng paghihintay at hindi pagkakaalam. Sinubukan kong intindihin pero walang sagot. Siguro, ang nangyari ay isang magandang sandali lang na hindi dapat maulit. Lumipas ang ilang araw, at kahit na pinilit kong makalimot, palagi siyang bumabalik sa isip ko, ang mga ngiti, ang mga haplos, ang mga gabing puno ng hangganan, ngunit puno rin ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan, parang mailihim siyang tinatago, isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya nais ipakita sa akin. Ang kanyang mga titig ay maihalong init at takot, at ang bawat pag-alis niya ay nag-iiwan ng bakas sa aking puso. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko mapigilan ang sarili ko na maghintay sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pag-aayos, sa isang pagkakataon na muling magkasama kami, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang higit pa doon. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang gabing unti-unting inumpisahan ang isang kwento na magbabago ng lahat sa buhay ko. Ako si Lara, 25 taong gulang, isang simpleng babae mula sa San Rafael, at sa gabing iyon, sumakay ako sa lumang motorsiklo ni Renzo, na parang isang alon ng hangin na naghatid ng bagong pag-asa sa puso ko. Habang tumatakbo kami sa makipot na daan ng gubat, ramdam ko ang lamig ng gabi at ang amoy ng mga punong pino na sumasayaw sa hangin. Suot ko ang itim na leather jacket na mahigpit sa katawan, kasabay ang maong na pantalon at pulang sapatos na may makapal na talampakan. Ang buhok ko'y maluwag na bumagsak sa mga balikat, nilalaro ng simoy ng hangin.
Si Renzo ay nakasakay sa likod ko, ang kanyang mga kamay ay marahan ngunit matatag na humawak sa aking baywang. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, at ang bawat hila ng motorsiklo ay parang tugtog ng isang awitin na alam namin parehong kilala. Pinabilis niya ang takbo ng motorsiklo, at ang hangin ay naggangalit sa paligid, nagdadala ng amoy ng kahoy, lupa, at malamig na gabi. Hawakan mo ako ng mahigpit, sabi niya ng maihalong halakhak. Hindi kita bibitawan. Ngumiti ako at hinawakan siya ng mas mahigpit, handang harapin ang bawat liko at bawat alon ng hangin. Pumunta kami sa isang dating baybayin ng lawa, isang lugar na halos nakakalimutan ng mga tao. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang paligid ay puno ng amoy ng mint at dagta. May isang luma at basag na bangko na gawa sa kahoy, at doon kami umupo, magkatabi. Tinanggal ko ang helmet ko, inalog ang buhok, at si Renzo naman ay nahirapang tanggalin ang pink na helmet ko, kaya't napatawa ako. Parang rockstar ka na galing sa konsyerto, biro ko sa kanya. Lumapit siya ng dahan-dahan, at nagtagpo ang aming mga kamay nang hindi ko ito inalis. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis, puno ng pag-asa at kaba. Lara, mahina niyang bulong, naiisip ko pa rin, baka may dahilan kung bakit hindi kita inimbitahan noon sa graduation. Napangiti ako at nilapat ang daliri ko sa kanyang mga labi. Huwag mo nang sabihin. Maging dito ka lang ngayon. Tahimik kaming nag-upo sa tabi ng lawa, pinapakinggan ang tahimik na huni ng gabi, ang mga liwanag ng bituin sa itaas, at ang tibok ng puso namin na tila nagkakaisa. Hindi niya ako hinawakan ng lampas sa hangganan, ngunit ramdam ko ang bawat paghinga, bawat titig na puno ng pangako. Ngunit kinabukasan, nawala siya ng walang paalam. Wala siyang tawag, wala siyang text, parang naglaho sa hangin, iniwan akong may pait ng paghihintay at hindi pagkakaalam. Sinubukan kong intindihin pero walang sagot. Siguro, ang nangyari ay isang magandang sandali lang na hindi dapat maulit. Lumipas ang ilang araw, at kahit na pinilit kong makalimot, palagi siyang bumabalik sa isip ko, ang mga ngiti, ang mga haplos, ang mga gabing puno ng hangganan, ngunit puno rin ang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan, parang mailihim siyang tinatago, isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya nais ipakita sa akin. Ang kanyang mga titig ay may halong init at takot, at ang bawat pag-alis niya ay nag-iiwan ng bakas sa aking puso. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko mapigilan ang sarili ko na maghintay sa kanyang pagbabalik, sa kanyang pag-aayos, sa isang pagkakataon na muling magkasama kami, hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang higit pa doon. Hindi ko akalain na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang gulo sa puso ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maunawaan. Ako si Lara, 25 taong gulang, nakatira sa tahimik na bayan ng San Rafael, at sa gabing iyon ay muntik nang mabali ang lahat ng aking paniniwala, pangarap, at ang maliit na mundo na buo pa sa aking isipan. Pagkatapos ng mga gabi na puno ng mga ngiti at mga sandaling halos magtagpo ang aming mga labi, nawala si Renzo nang hindi ko inaasahan. Wala siyang tawag, walang mensahe, walang paliwanag. Ang kanyang pagkawala ay parang isang malakas na bagyong dumaan sa buhay ko. Iniwan akong naguguluhan at may sugat sa puso na hindi madaling gumaling. Nang una akong makatagpo ng ganito, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nag-alala ako, nagtanong-tanong sa mga kakilala, sinubukan ko pang tawagan siya, pero walang sagot. Ang kawalang katiyakan ay unti-unting lumalalim sa aking dibdib, at bawat gabi ay naging mahirap na pagharap sa sarili. Pinag-isipan ko kung ano ang dapat kong gawin upang maibalik ang dating sigla ng aming samahan, kung paano namin mapapawi ang lamig na biglang dumapo sa pagitan namin. Napaisip ako kung ang lahat ba ng nangyari ay isang magandang panaginip na hindi dapat magpatuloy, o isang simula ng isang masakit na katotohanan. Minsan, naisip ko pa na baka may iba siyang dahilan, isang lihim na hindi niya kayang ibahagi sa akin. Ang mga tanong na ito ay naging mabigat na pasanin, at habang pinipilit kong magpatuloy sa aking pang-araw-araw na buhay, ang kanyang pagkawala ay patuloy na nagpapasakit sa akin. Pero sa kabila ng lahat, may parte sa akin na hindi sumusuko. Ang puso ko ay patuloy na naghahanap sa kanya, umaasang babalik siya at magpapaliwanag. Naaalala ko pa ang bawat haplos ng kanyang mga kamay, ang init ng kanyang mga titig, at ang mga sandaling halos kami na ang magkasama. Napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos, hindi pa ito ang katapusan. Ngunit sa kabila ng aking pag-asa,
nararamdaman ko rin ang bigat ng kawalang katiyakan, ang takot na baka ang lahat ng ito ay magwakas na walang kasagutan. Habang pinipilit kong intindihin ang nangyari, naisip ko rin kung paano ko haharapin ang hinaharap na walang siya. Paano ko haharapin ang mga alaala na patuloy na sumusunod sa akin? At higit sa lahat, paano ko mapapanumbalik ang tiwala na unti-unting naglalaho? Ito ang mga katanungang bumabalot sa akin sa bawat gabi, habang ako'y nakahimbing sa dilim ng aking kwarto, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim na sumapit sa buhay ko nang mawala si Renzo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag, para sa sarili ko, at para sa anumang bukas na maaaring dumating. Akala ko tapos na ang lahat nang makita ko si Renzo muling dumating sa San Rafael. Pero ang pagbabalik niya ay tulad ng kidlat na sumalubong sa madilim kong gabi, nagdulot ng gulat at hindi inaasahang pagbabago sa buhay ko. Isang gabi, habang naglalakad ako sa tabi ng gasolinahan kung saan madalas akong magtrabaho, nakita ko siya. Nakatayo siya roon, hawak ang pink na helmet na dati niyang isinusuot, pero may kakaibang anyo, mas payat, may maikling buhok, at ang mga mata niya ay maihalong lungkot at determinasyon. Hindi ko mawari kung paano ako nagsimula ng paglapit, ngunit ang puso ko ay naglakas loob na muling harapin siya. Lara, sabi niya ng dahan-dahan, hindi ko sinasadya ang pagkawala ko. May mga bagay akong kailangang ayusin bago kita muling makasama. Hindi ko alam kung anong sasabihin, kaya tahimik akong tumingin sa kanya. Ang mga tanong ay bumaha sa isip ko, bakit siya nawala? Ano ang mga bagay na kailangang ayusin? At higit sa lahat, may pag-asa pa ba kami? Habang nagsimula siyang magkwento, nalaman ko ang isang malaking lihim na matagal na niyang tinatago. May anak siya, isang batang babae na hindi ko inaasahan. Nang matuklasan niya ito mula sa isang dating kasintahan, bago pa man siya sumabak sa militar, nagulat siya at natakot. Hindi niya ako nabigyan ng paliwanag noon dahil nais niyang protektahan ang anak niya mula sa panganib na dala ng kanyang nakaraan. Ang kanyang pagkawala ay hindi pag-iwas sa akin, kundi isang pagsubok na harapin ang mga responsibilidad at problema na hindi niya kayang ipagsabay sa aming relasyon. Napagtanto ko ang bigat ng kanyang pasanin, isang buhay na puno ng mga lihim at panganib na hindi ko kailanman inakala. Hindi ako naglalaro, Lara, sabi niya nang mailuha sa mga mata. Gusto kong bumalik kung papayag ka. Ang mga salita niya ay bumalot sa akin ng halo ng kalungkutan at pag-asa. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan, ngunit naramdaman ko sa puso ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. May mga tanong pa na kailangang sagutin at mga sugat na kailangang paghilumin. Sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang pagnanais na magtiwala muli, na muling magbukas ng puso sa taong minsang iniwan ako, ngunit ngayon ay handang magbalik at harapin ang lahat ng pagsubok. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa gabing iyon, isang bagong kabanata ang nagsimula, isang kabanata na puno ng kaguluhan, lihim at pag-asa. Ang kwento namin ni Renzo ay muling bumalik sa simula, ngunit ngayon, mas matatag at mas handa sa mga hamon ng buhay. Hindi ko inaasahan na ang kwento namin ni Renzo ay papasok sa isang masalimuot na yugto na magpapabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang mga lihim na kanyang ibinahagi ay nagdulot ng labis na pagkabigla, at ang mga pangyayari ay tila bumilis ng walang babala. Isang araw, habang nagpapagaling si Renzo sa ospital, may dumating na pulis sa aking kwarto. Isang babaeng matangkad, mahigpit ang tingin, dala ang mga dokumento at malalaking folder. Kami ay nag-iimbestiga sa aksidente, sabi niya ng direkta. May mga katanungan kami na tanging ikaw lamang ang makakasagot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong iyon. Ang simpleng aksidente na nagbago ng buhay namin ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Napag-alaman ko na may mga bagay na tinatago si Renzo, mga peking papeles, ibang pangalan, at isang buhay na hindi niya ipinakita sa akin. Habang naririnig ko ang mga detalye, ang mundo ko ay unti-unting nagiging gulo. Ang taong minahal ko ay may nakatagong nakaraan, isang buhay na puno ng panganib at mga lihim na maaaring magbago ng lahat. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng takot, pagkabahala, at pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Sino ba talaga si Renzo? Bakit niya itinago ang mga bagay na ito? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa akin at sa aming relasyon? Habang patuloy ang investigasyon, natuklasan namin na ang aksidente ay maaaring hindi isang aksidente.
May mga indikasyon na may mga taong nais siyang saktan, at siya ay bahagi ng isang mas malaking laro na hindi ko pa lubos na naunawaan. Ang mga pangyayari ay naging mas delikado, at ang bawat araw ay nagdala ng bagong takot at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang matibay na determinasyon, ang hindi pagsuko at ang paghahanap ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang kwento namin ni Renzo ay naging isang labanan sa pagitan ng pag-ibig at panganib, ng pagtitiwala at pagtataksil. At habang lumalalim ang mga lihim, naramdaman ko na ang aming relasyon ay sinusubok sa mga pinakamatinding hamon. Hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang kwento namin, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ako susuko. Ang pag-ibig ko kay Renzo ay hindi basta-basta mawawala, at handa akong harapin ang lahat para sa kanya, para sa amin. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang kailan ko kayang tiisin ang mga lihim na bumabalot sa aming buhay. Ang gabi ng aming pinakamalakas na pagsubok ay dumating ng hindi inaasahan, isang gabi na umabot ang lahat sa sukdulan, at ang mga pangyayari ay parang apoy na hindi na mapipigil. Ako si Lara, 25 taong gulang, at sa gabing iyon, ang mundo ko ay nagdilim, pero ang puso ko ay nagliyab sa init ng emosyon at tensyon na hindi ko pa nararanasan. Habang kami ni Renzo ay nagmamaneho sa madilim na daan sa labas ng San Rafael, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga kamay na humawak sa aking baywang ng mahigpit. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng aming pagkakadikit ay parang apoy na sumisiklab sa bawat sandali. Ang mga mata niya ay matindi ang titig, puno ng determinasyon at takot. Sa salamin ng likod, nakita ko ang isang itim na sasakyan na hindi kami iniiwan, laging sumusunod, tila isang anino na handang sumalanta sa amin anumang sandali. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis, at ang bawat hinga ay puno ng kaba at pangamba. Lara, hawakan mo ako ng mahigpit, bulong niya, hindi tayo pwedeng magpapahuli. Hindi ko nakinaya ang tensyon, hinawakan ko siya ng mahigpit, para bang sa ganoon ay makakahanap ako ng lakas sa gitna ng unos. Biglang dumaan kami sa isang intersection. Nagbigay ng berde ang ilaw, kaya't sumugod kami. Ngunit mula sa kaliwa, isang itim na sasakyan na walang plaka ang tuluyang tumawid sa pula at bumangga sa amin ng malakas. Ang tunog ng banggaan ay parang kidlat na sumabog sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ko ang lakas ng impact na nagpaikot sa amin, at ang huling narinig kong salita ay ang sigaw ni Renzo, puno ng sakit at takot, Lara. Pagkatapos nito, nagdilim ang mundo ko. Nang magising ako, ang paligid ay malabo at puno ng sakit. Nasa ospital ako, nakalatag sa malamig na kama, ang katawan ko'y puno ng pasa at sakit. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kawalan ni Renzo sa tabi ko, ang kanyang presensya na dati nagbibigay ng lakas at pag-asa ay tila naglaho. Ang aksidente ay hindi lang simpleng trahedya, ito ay isang pagsubok na sumalubong sa aming pag-ibig at buhay. Sa bawat hininga ko, naramdaman ko ang bigat ng pagkawala, ang pangungulila sa isang taong mahal ko ng buong puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang apoy na hindi namamatay, ang apoy ng pag-asa at pag-ibig na nagtutulak sa akin na lumaban, na hindi susuko sa kabila ng dilim. Ang kwento namin ni Renzo ay umabot sa pinakamataas na punto ng tensyon, ngunit ang lihim ay nananatiling nakatago, at ang laban ay patuloy pa rin. Hindi ko alam kung ano ang susunod, ngunit handa akong harapin ang kahit ano upang muling makita siya, at makamit ang tunay na katapusan ng aming kwento. Nang muling magising ako mula sa dilim ng kamalayan, ang mundo ko'y tila ibang lugar, malabo ang paligid, puno ng mga tunog ng makina at mga yabag ng mga taong nagmamadali. Ako si Lara, 25 taong gulang, at sa sandaling iyon, ang tanging alam ko lang ay ang sakit ng bawat haplos ng lamig sa aking balat, at ang kawalan ni Renzo sa aking paningin. Sa loob ng ospital, maraming tao ang bumisita, mga kaibigan, kamag-anak, mga doktor na nagsasabi na mabuti na ang aking kalagayan, ngunit ang puso ko ay puno ng tanong at takot. Saan nga ba si Renzo? Buhay pa ba siya? Ano ang mangyayari sa amin? Isang araw, pumasok sa aking silid ang isang babaeng pulis na may seryosong mukha at dala-dalang mga dokumento. Kami ay nagsasagawa ng investigasyon, sabi niya, at may mga tanong kami tungkol sa aksidente. Kailangan namin ang iyong tulong. Habang sinasagot ko ang mga tanong, unti-unting lumalabas ang mga lihim, mga peking papeles, ibang pangalan ni Renzo, at isang buhay na puno ng panganib at mga taong nais siyang saktan. Ang lahat ng ito ay nagbigay linaw sa mga tanong na matagal ko nang tinatanong, ngunit mas lalo rin akong nilunod sa kalituhan.
Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng malalim, isang mensahe ang dumating sa aking inbox. Mula kay Renzo. Lara, huwag kang susuko. Malapit na ang lahat ng sagot. Magtiwala ka sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos, may mga lihim pang kailangang tuklasin, mga sugat pang kailangang paghilumin, at mga laban pang kailangang harapin. Habang ako'y nagbabalik loob sa buhay, dala ko ang pag-asa at lakas ng loob na muling harapin ang lahat, ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap kasama si Renzo. Ang aming kwento, bagamat puno ng sakit at misteryo, ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng pag-ibig, tapang, at pagtitiwala. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatili sa hangin, sino ba talaga si Renzo? Ano ang mga lihim na naghihintay na mabunyag? At hanggang saan aabot ang aming pagmamahal sa gitna ng panganib at pagsubok? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aming buhay, isang kabanata na puno ng misteryo, pag-asa, at pag-ibig na hindi matitinag. Ako si Lara, at handa akong harapin ang lahat para sa kwento naming dalawa.